Magandang araw mga bata, maligayang pagbabalik. Sana ang bawat isa sa inyo ay nasa mabuting kalagayan. Muli, ako si Binibining Gina May E. Adlawan, ang makakasama ninyo sa paglalakbay ng asignaturang Pilipino. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, tayo muna ay manalangin. Pwede mo bang pangunahan ang panalangin, Sheila? Maaari po, Ma'am. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Salamat sa panalangin. Magandang araw mga bata! Kumusta ang inyong sarili? Kumusta ang inyong araw? Magandang araw din po, Ma'am. Okay naman po, Ma'am. Mabuti naman kung ganun. Jane, may lumiban ba sa kaklase mo ngayon? Wala po, Ma'am. Mabuti naman kung ganun. Bago tayo magbalik-aral, kantahin muna natin ang Bahay Kubo. Sabayan ninyo ako mga mag-aaral. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patula, upot, kalabasa, at saka meron pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at tuya. Sa paligid-ligid ay maraming linga. Mahusay mga mag-aaral, maaari na kayong umupo. Bago tayo magtungo sa ating panibagong talakayan, sino sa inyo ang makapagbibigay sa paksang tinalakay natin noong nakaraang araw? Ako po, Ma'am. Hana? Ma'am, ang tinalakay po natin ay tungkol sa pang-angkop. Mahusay, Hana. Sino ang mga makapagbibigay ng pang-angkop? Ma'am, ako po. Ang pang-angkop ay mga katagang idinudugtong sa pagitan ng dalawang salita upang maging kaaya-aya. Ang pagkabigkas ng mga ito ay magkaroon ng ugnayang panggramatika. Halimbawa po, ng pang-angkop ay nang, na. Yan lang po. Mahusay mga bata, ako ay nagagalak sapagkat kayong lahat ay nakikinig sa ating talakayan. Sa aralin natin ngayon ay tungkol sa pangatnig. Sa pagtatapos ng ating talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahan na intindihan ang kahulugan ng pangatnig at ang gamit nito. Nakapaggaganap ng isang pagsasadula tungkol sa wasto at angkop na pangatnig. Napahahalagahan ang paggamit ng wasto na pangatnig sa pamamagitan ng pagsulat ng mga salitang pangungusap. Bago tayo magtungo sa ating leksyon, tayo muna ay may gagawing aktibidad. Ipapangkat ko kayo sa 3 grupo. Ang bawat grupo ay may iba't ibang gawain, batay sa nabunot nila mula sa kahon ng kaalaman. Ang pangkat na makabunot ng unang numero ang magiging unang pangkat na may nakalaang katanungan. Sa pangalawang pangkat naman na makabunot ng pangalawang numero
ay siya ay maaring maging pangalawang pangkat. Sa pangatlo at panghuli ay maaring makabunot ng pangatlong numero ay magiging isang pangatlong pangkat na may nakalaang katanungan. Para sa unang pangkat, panuto, bilugan ang mga salita sa pangungusap na may pangatnig. Una, maganda ang bahay pero walang nakatira. Pangalawa, tutulong ako sa aking mga magulang kapag nakapagtrabaho na ako. Pangatlo, matangos na ilong at mapungay na mata. Pang-apat, mahiyaing bata subalit matalino. Panglima at panghuli, anuman ang mangyari, maging matatag ka palagi. Yan ang pangunang gawain ng unang pangkat. Para naman sa pangalawang pangkat, panuto, ayusin ang mga nagugulong mga letra hanggang sa makuha ang tamang salita. Panguna, hit ka. Pangalawa, yaka. Pangatlo, upsalit. Pang-apat, nit guwen. At panglima, gamabat. Ano kaya ang mga salitang nabubuo dapat doon? Para naman sa pangatlo at panghuling pangkat, panuto, punan ang nawawalang letra na naaayon sa bawat salita. Una, S blank, P blank, G, K blank, T. Sa pangalawa, blank. Pagsusuri, ang mga mag-aaral ay magbibigay ng sagot sa mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang inyong naramdaman matapos ang gawain? Masaya po, ma'am. Magaling. Tungkol sa anong paksa ang sinagot ninyong gawain? Tungkol sa pangatnig po, ma'am. Tama. Ano-ano ang natutunan niyo matapos ang pagsasagot ng aktibidad? Natutunan ko rin ang kahalagahan ng pagtitiyaga po, and kahit na may pagsubok ay mahalaga upang makamit ang tagumpay. Magaling. Mayroon ba kayong mga nakaranasan na nagpapakita ng kahalagahan ng pangatnig sa inyong buhay? Ang mga karanasan po, ma'am, ay ito ay nagpapaalala sa akin na gamitin ang mga pangatnig upang maihanda at maipahayag ang aking mga saloobin at idea ng malinaw at organisado. Mahusay naman kung ganon. Ano nga ba ang kahulugan ng pangatnig? Ang pangatnig ang tawag sa kataga o lipon ng mga salita nag-uugnay ng dalawang salita, parirala, pinagsunod-sunod sa pangungusap. Halimbawa ng pangatnig, ang pagsugpo sa bisyo at krimen ay puspusang isagawa ng bisig ng batas. Ang pangatnig na salita ay at. Pangalawa, ang pag-aalaga ng mga hayop, pagtatanim ng mga gulay ay mabisa para sa kalusugan at ang pangatnig sa salita ng halimbawa ay at. Mga halimbawa ng pangatnig. Mga pangkat ng pangatnig. Pangatnig na nag-uugnay ng mga sangay na magkatimbang. Ito ay ang o, ni, maging, at, ngunit, kundi, pinag-uugnay, pinagbubuklod ang kaisipang. Halimbawa, bumili siya ng bagong sapatos
at damit. Ang pangatnig na salita ay ang at dahil sa pinag-uugnay ito sa dalawang salita. Pangalawang halimbawa, ang pamilya niya ay mayaman at matalino. Ang pangatnig na salita ay at pa rin, katulad sa unang halimbawa. Kumain ka na ba o magugutom ka pa? O ang pangatnig na salita na ginamit para sa pangalawa. Ngunit, subalit, datapwat, bagamat, pero pangatnig na panalungit. Sinusalungat ng ikalawang kaisipan ang pinahayag ng nauna. Halimbawa, una, gusto niyang magbakasyon, datapwat wala siyang sapat na pera. Datapwat wala siyang sapat na pera ang pangatnig na ginamit. Pangalawa, mahirap ang trabaho bagamat masaya siya sa kanyang ginagawa. Bagamat na pangatnig na nag-uugnay ng magkatimbang na salita ang kanyang ginamit sa halimbawa. Pangatnig na nag-ugnay ng mga sugnay na hindi magkatimbang. Ang halimbawa nito sa una ay kung, kapag, pag. Pangatnig, panubali. Halimbawa, sumama ka sa amin kapag may libreng oras ka. Ang pangatnig na salita na ginamit ay kapag. Sa pangalawang halimbawa, pagdating mo, sana nandito ka na. Pag nag-start na ang programa. Ang pangatnig na salita ang ginamit dito ay pag. Magaling. Para sa pangalawa, dahil sa, sapagkat, palibhasa, nagpapakilala ng sanhi o dahilan. Halimbawa, palibhasa, malaki ang kita nila. Nagpatayo sila ng bagong gusali. Sumakay siya sa bus dahil sa wala siyang pera. Itong dalawang pangungusap ay may palibhasa at dahil sa na pangatnig nagpapakilala ng sanhi o dahilan na mga pangungusap. Pangatlo, kaya kung gayon, sana pangatnig na panglinaw. Halimbawa nito sa pangusap, kung hindi mo talaga alam ang sagot, nga kaya tanungin mo ang guro. Ang pangatnig na salita na ginamit ay kung at sa ikalawang halimbawa naman ay sinasabi mong hindi ikaw ang nagnakaw, kung gayon patunayan mo. Gayon na salita ang pangatnig na panlinaw ang ginamit. Maliwanag ba mga mag-aaral? Mabuti naman kung ganun. Hahatiin ang kaklase sa 3 pangkat. Ang bawat pangkat ay inaasahang magsasadula patungkol sa mga salitang may pangatnig sa loob lamang ng 2 minuto. Sa pagsasadulaan, may isang pangulo bawat pangkat para mangulo sa kanilang pangkatang gawain. Ang grupong mas maraming salitang pangatnig na binibigkas ng malinaw ay siyang mabibigyan ng malaking puntos, habang ang ibang grupo naman na hindi nakakuha ng malaking puntos ay maaaring mabigyan rin ng kalahating puntos ang bawat grupo. At ngayon ay maaari nyo nang simulan ang gawaing pangkat. Tapos na ba mga mag-aaral? Mabuti naman kung ganun. Dahil natapos ninyo ng maayos ang pangkatan, magkakaroon tayo naman ng isang gawain. Naintindihan ba mga mag-aaral?
Mabuti naman kung ganun. Panuto. Piliin ang pangatnig na ginagamit sa pangungusap. Una, manood ka ba ng telebisyon o makinig na lang sa radyo? Pangalawa, magbaon ako ng pagkain dahil baka gutumin ako mamaya. Pangatlo, salamat sa regalo mo, subalit Enero pa ang kaarawan ko. Pang-apat, mabait at masipag na bata si Sheila. Pang-lima, si Rose dahil nadapa siya. Sa panuto B naman, ibigay ang tamang sagot. Una, ano ang pangatnig? Pangalawa, ibigay ang dalawang uri ng pangatnig na nag-uugnay ng mga sugnay na magkatimbang. At sa pangatlo ay magbigay ng halimbawa gamit ang pangatnig na panubali. At pang-apat ay magbigay ng halimbawa gamit ang pangatnig na nagpapakita ng sanhi o dahilan. At pang-lima, magbigay ng halimbawa gamit ang pangatnig na panlinaw. Maayos ba mag-aaral? Magaling! Bago tayo magtapos sa ating talakayan, may takdang aralin muna akong ibibigay sa inyo. Sa isang buong papel, bumuo ng wasto at angkop na pangungusap gamit ang sumusunod na pangatnig na kung, ngunit, at datapwat dahil sa. Naintindihan ba mga mag-aaral? Mabuti naman kung ganun. Ngayon ay tapos na tayo sa ating takalakayan patungkol sa pangatnig at maraming salamat sa inyo. Sa uulitin, paalam!